Ngayong araw na ito'y magluluto tayo ng lecheng manok. Kumuha na agad tayo ng malaking lalagyan at kunin na natin ang toyo. Dito'y magsasalin tayo ng toyo sa ating malaking lalagyan. Ibuhos ang toyo ng ating mahal sa buhay. Dagdagan mo pa yan. After ng ating toyo, dito'y gagamitin tayo ng durog na paminta. So taktakan lamang natin ang ating lalagyan ng naaayon sa tamang gagamitin. Pagkatapos ng ating durog na paminta, gagamitin tayo dito ng 2 piraso ng lemon. Kung wala kayong lemon, pwede naman ng kalamansi. Subalit kung wala kayong lemon o kalamansi, tigilan na natin ang kalokohang ito. So pigain lamang natin at hayaan na rin natin ang buto. Okay lang yan. Ayan, sige, panggigilan nyo. Diyan nyo ilabas ang galit nyo. So makaraan nating mapiga ang ating lemon. Tama na. Masyado ka ng galit sa sarili mo. After ng lemon, ang susunod dyan ay kutsara. Lagyan ng kutsara o gamitin ng kutsara para panghalo. Kapag nahalo na natin ang ating toyo, paminta, lemon, ang susunod dyan ay ilalagay na natin ang next na ricado. Gagamit tayo dito ng sibuyas, bawang at tanglad. Alam nyo ba kung ano ang tawag sa tanglad? Tanglad. So ibalibag na natin sa ating malaking lalagyan ng mga ricado na yan. At dito'y walang humpay nating lalamutakin. Paniguraduhin malinis ang kamay. Tanging mga profesional lamang po ang gumagawa nito. At kukunin na natin ang mga batugan nating manok. Bakit ko nasabing batugan? Ito po yung mga manok na tamad. Nakita nyo yung kinatay na nakadikwatro pa, kaya malamang sa malamang na tamad ang mga manok na ito. So alisin natin sa pagkakadikwatro ang manok na yan at ito'y i-stretching natin ang kanilang katawan. So paniguraduhin na i-stretch natin ang kanilang arms, legs, chest, shoulder, and everything. Kailangan natin makondisyon na tamang-tama ang kanilang mga kasukasuan. At ito ilulublob na natin sa ating toyo, lemon at paminta. Lunurin natin hanggang sa mamatay muli ang manok na yan. Basta ilublob nyo lang na ilublob. At dito'y gagamitin tayo rito ng panusok para talagang sumiksik ang kanyang lasa sa loob. Kunin na natin ang ating pangkulam. Tusok-tusukin ang manok na yan. Kunin nyo na rin ang mga kagalit nyo sa buhay. Kunin nyo ang mga litrato nila. At habang tinutusok nyo ang manok na ito, tusok-tusukin lamang natin ang lahat ng parte ng katawan ng manok na yan. Likod, balikat, batok. Yan, para talagang manuot ang lasa ng ginawa nating sauce. Tusukin ng hita. Yan, sa may bandang kilikili yan. Nandyan ang kiliti niya. Tusok-tusukin natin yan. Na sana'y bayaran tayo ng mga umutang sa atin. At ito'y muli nating lalaban sa ating ginawang sauce. So ilublob lamang natin ang ilublob, talagang parang magkalasa ang manok na yan. Kunin muli natin ang kutsara, ito'y papainumin natin ang gamot. Ayan. Lagyan natin o painumin ng gamot ang kanyang butas sa puwitan. At pagkatapos niyan, kukunin na natin ang ating lemongrass. Sige na, ipasok mo na yan. Dahil mong arte. Ipasok ang lemongrass. At syempre ang ating mga bawang at sibuyas. Kung maluwag pa ang loob, ipasok nyo na kung ano ang gusto nyo ipasok dyan. Mga maruruming damit, pwede na rin. Kung kasya.
Simpleng-simple lamang ang lutuin na ito, mga anak. Bakit kayo bibili sa labas? E pagkamahal-mahal, kaya nyo naman gawin sa sariling bahay nyo. So kumutsara muli at tapunan natin ang loob na yan talaga para magkalasa ng napakasarap ang manok natin. Tapos yan, iupo mo lang. Hayaan mo muna siya makapag-rest at makapag-isip-isip. So ganun pa rin ang gagawin natin sa isang kapatid na manok niya na. So dito pagpapahinga muna natin siya sa separate na plato. Yan, kunin na natin ang isa pang napakatamad na manok. Naka-4 pa talaga. So muli, gawin lang muli natin ang mga step na ginawa natin sa unang manok. I-stretching ang kanyang mga balikat, balakang, braso, hita, at binti. Ilublob muli at painumin ng gamot. Yan. Isalin natin. Simpleng-simpleng lutuin pero napakasarap. Kunin muli natin ang ating pangkulang, tusok-tusukin, habang hawak-hawak natin ang litrato ng mga kagalit natin sa buhay. Joke lang mga anak ha. Kayo inaaliw ko lang habang tayo nagluluto para hindi naman boring ang palabas na ito. So habang natusok na natin yan, dito ipapasok na natin ang ating mga tanglad, sibuyas at bawang. Pero pwede nyo rin lagyan to ng dahon ng sibuyas. Hindi ko na kasi nilagyan dahil nakalimutan ko sa tindahan. So ipasok natin lahat ang sibuyas at bawang na yan at talagang napakasarap ng kakalabasan ng manok na ito kung sa totoo lang. Ano ang sinabi ng mga ambot-ambot chicken manok na yon? I mean Andox manok. Sa lecheng manok ko. So ito ay i-set aside muna natin at ibababad natin. Overnight mas mainam dahil talagang napakasarap ng kakalabasan nun. So inito'y minarinade lamang natin ng mga 2 oras. Ilagay nyo lang sarap yan. Pagkatapos ng 2 oras, kumuha na tayo ng foil. At ito'y gagamitin natin pangkumot sa mga nilalamig nating mga manok. Gumamit din ako rito ng olive oil para naman hindi manikit ang mga manok nating lilitsunin. So kunin na natin. Naku, ang sarap ng pagkakatulog ng mga manok natin. Talagang malasang malasa na yan. So kunin na natin ang baby, tapikin, paiyakin natin para talagang malaman natin kung buhay. Ayan, umiyak na. Buhay pa. Joke lang mga anak. So ito'y bibilutin natin sa ating foil. Kung hindi kasya, ayan, itabingin nyo. At ito'y ating gagamitin. Ipangkukumot natin sa kanya para naman siya'y hindi ganong lamigin pagka nasa loob ng air fryer. Minsan ang mga manok na yan talagang ginawin. Kaya't kailangan nila ng pangkumot. So ito na ang ating unang manok. Ihagis muna natin sa gilid. At ganun din ang gagawin natin sa kanyang kapatid na manok. Lagyan ng olive oil. Kung wala kayong olive oil, pwede naman ng ordinaryong mantika. Kung wala rin kayong mantika, ganun pa rin, itigil na natin ang ginagawa natin itong kalokohan. So kumuta natin guys, medyo lamigin talaga yung lahi ng mga manok natin nakuha ngayon. Tsaka sulit na sulit ang manok natin guys. Ang lalaki ng breast. Yung pa naman ang paborito ko, yung malalaki ang breast. Sa manok ha. Huwag niyang bigyan ng kahulugan ng mga sinasabi ko. So ngayon, isasalang na natin sila sa ating air fryer. So i-shoot na natin ang ating unang manok. At dito'y isasaw na natin siya ng mga 45 minutes. So 190 lang ang init ha, 190. Pindutin ang paboritong kanta, 874. I did it my way.
So siguro mga 15 minutes babalikan natin to. May ipapahid pa tayo dyan. So dumako na tayo sa ating pinagbabaran. Yung kaninang ginamit nating toyo, kung saan mga naligo ang ating mga manok, huwag niyong itapon yan. Dahil yan ang magdadagdag palasa sa ating manok. So ito'y atin lamang papakuluan. Kumuha ng kaldero, ihagis dyan. At ito'y ating lulutuin hanggang sa bumulabok. So kapag gaya kumukulo na ang ating sarsa, hihintayin lang natin na medyo lumapot-lapot ang kanyang texture. So ayan, pinatay ko na dahil nasusunog na. So ito yung gagamitin nating pampintura sa ating manok. So makaraan lamang ang 15 minutes. Nako, ang sarap ng pagkakatulog ng manok na ito. Ayan, napakaganda ng kulay. So buklatin ng foil at kunin na natin ang ating barnis. Gumamit ng brocha at ito'y walang humpay natin papahiran para kumintab. Yan. Minsan ang pagluluto ay para din pagdodrawing. Kailangan mo maging malikhain sa lahat ng bagay. So gamitin ang brocha. Brocha means brush. Okay? So pagkatapos natin pahiran ng barnis ang manok na yan, ibabalik natin muli siya sa loob ng ating air fryer. So dire-diretso na yan hanggang 45 minutes. So pagkatapos ng 45 minutes, halika't tuklasin natin ang itsura ng ating lecheng manok na niluluto. Aba naman. Kulay pa lang, talagang wala nang sinabi yung mga nabibili nating mga manok sa labas. Ba't ka pa naman bibili sa labas ng pagkamahal-mahal? Pwede mo naman gawin sa sarili nating kusina. Ayan mga anak, talaga naman ang lalaki ng breast. Sulit na sulit ang manok na yan. Ang kulay pa lang talaga naman. Hindi naman papatalo sa mga nabibili natin sa labas. Pero ang lasa niyan lalo mga anak, talagang nakupo. Talaga masasabunutan mo yung katabi mo sa sarap. Sana'y nasundan yung mga anak ha. Napakadali lang. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Halina't kumain na tayo. At laging tatandaan, mahal na mahal kayo ni tatay. Muamua sup sup.